Toots kung paano ko nagawa itong hand knit na bag. This one and this one. So, ang kailangan nyo lang is itong 250 grams ng ganitong klase ng yarn. I think 199 siya sa Orange app. Disclaimer lang ha, 250 grams siya, pero yung haba niya is not always the same. Dahil nga, as mentioned dun sa previous video ko, ito kasi ang haba nung natira na yarn, and then ito naman, maikli. Pareha silang 250 grams, pero dahil mas siksik yung fiber fill nito, ano siya, mas maikli. Anyway, sige, let's go na. First, what we're gonna do is, hahanapin mo yung dulo, babalatan mo siya a little bit, yan, and then, you're gonna cut yung parang fluffy fiber fill, the mismong balat, you're gonna cut it, and then you're gonna tie it, and it should look something like this. Oo, nagmamadali ako kasi gusto ko ipagkasya. Nag-gets nyo ba yung nangyari? Alisin mo yung laman, then you're gonna tie it, para hindi maglabasan yung mga laman loob niya. Let's start now with the hand knitting. The shorter side, sa harapan mo, you're gonna get ito. And then, ito na yung parang pinaka-first chain mo. Okay? So, up to you kung ilang chain ang gusto mo. Yung purple, 5 yan. Yung ibang toots mas malaki, pero up to you. 2, pangalawa na to. And then, this one. 3, nagigets nyo ba? Or is it too fast? 4. Yan, oh. From the butas, you're gonna get it here. And then 5. So, yung ika-6 na chain, yan na kasi yung start ng row 1 natin. So, i-pause nyo na lang ito para mas maintindihan ninyo yung sinasabi ko. Pero basically, yung ginawa nating chains kanina, foundation chain yung tawag doon. And itong ginagawa natin ngayon, row 1 naman to. Ginagamit ko yung fingers ko sa previous na stitch at saka sa current na stitch para magpantay-pantay yung height ng mga yarn. Tapos, tuloy-tuloy lang yung paghila ng yarn until matapos doon sa foundation chain. So, kung makikita nyo dito, every stitch natin, sinushoot ko yung daliri ko step by step, one step at a time. Aside sa fingers, pwede rin tayong gumamit ng mga IDs or cards to hold yung mga yarn in place. So ngayon, nasa ika-5 stitch na tayo nung first row natin. Kapag binilang mo siya, dapat meron ka ng 5 loops na nakikita. After nun, ito-turn mo lang yung ginagawa mo, and then, don't forget yung finger mo or yung card. Tapos, repeat the process na lang dun sa kabilang side until maging 10 na yung total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 na yan. Tig 5 per side. Ikot na tayo. Shoot mo lang din. Same concept. Ganon. Tapos, sorry, medyo blurred pala ha. Kasi naka 0.5 gaming tayo. Para makita ninyo. And then again, you're gonna shoot it dun lang sa nasa taas. Ay, nakataas, I mean. So yun, uulitin lang natin yung mga paggawa ng stitch until row 4. Tapos lagi nyo i-check yung length ng yarn ninyo kasi baka mabibitin na kayo. So dito, nag-stop na ako at row 4 kasi nga mabibitin na tayo sa strap. Ito sa last na row, mas masikip. Wala na akong gagamitin na card kasi doon na natin i-shoot yung pinaka-strap so that medyo masikip na siya. Aabot siya pero short handle lang. Siguro what we can do, yung sa last round and sa strap, ang pwede natin gawin is ibang color. Kung talagang masya-short tayo. So, isi-shoot nyo lang siya. There you go. And then, fast forward na lang. So, ayun, yung remaining na yarn natin, isi-shoot mo na lang dun sa mga loops na natitira dun sa last row natin. Dito mo matatansya kung kaya ba na long handle or short handle. Dito sa sample natin, short lang yung magagawa. I-inside out muna natin. So, what's the reason why tayo nag-inside out? You will see. We're gonna pull it para sumikip yung taas. And ayan siya. I guess kailangan mo lang ayusin yung mga ibang parts. Kasi nga parang mayroong mga parts na medyo twisted dun sa pagkakagawa ko. Pero kabog na yan, be. The reason why we twist it para makita yung parang pa-VV. Although, meron ako mga projects na nakikita na hindi nag-i-inside out, pwede rin naman. For the last part, yung handle or yung strap, more chains na lang ang gagawin natin. Kung talagang maikli na siya, no need na for chain, as in isang straight line na lang siya. Kung mahaba naman, pwede rin mahabang chain. Huwag nyo lang super sasagarin kasi we have to secure pa yung end, similar dun sa ginawa natin sa umpisa. So, ika-cut lang yung parang cotton or fiber fill, tapos yung excess na tela is split into 2 para ma-double knot natin siya. Is-secure natin siya dun sa mismong bag. Naglagay pala ako ng fabric glue or pwede rin kayo mag-glue gun para ma-secure yung excess na cloth sa loob para hindi siya mag-stick out. And ito na yung kinalabasan. Medyo natagalan lang yung tutorial kasi inulit ko ang gulo nung una kong gawa. Kaya tong matapos siguro ng mga 20 minutes, 20 to 30 minutes.
project. Basta hindi ka nagvi-video, yun lang talaga yung focus mo. Mabilis lang siya. Kaya niya to. Ang gulo kasi nung turo ko eh. Sorry. Bye-bye.